The message of the Lord is entitled, A Love Story Made in Heaven. Bakit kaya made in heaven? Meron kayong love story na made in hell? Meron, wala? Iba ayaw mamin. Meron. Yung mga, di ba, yung mga mag-asawa, ano ba namang asawa to? Parang anak ng demonyo. Ano ba namang buhay to? Parang nasa impyerno. May mga ganon, di ba? So, pero meron ding mga pinagsama ng Panginoon na para bang nakalaya nung sila'y nag-asawa, nakalaya sa impyerno ng buhay. Nung sila'y nag-asawa, doon sila nakaranas ng pagpapala ng Diyos. And I hope and pray that this morning ay maunawaan natin kung ano ba yung mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Now, it starts with, no, ano ba yung love story na made in heaven? Una, it is a love that is planned for. Pagsamahalan, ito'y pag-ibig na plinano. Pag sinabi nating plano, pinag-isipan. Basahin natin yung verses 1 to 10. Let me read it. Matandang banda na si Abraham at pinagpalang mabuti ni Yahweh. Sinabi niya sa pinakamatanda na alipin na kanyang katiwala, ilagay mo ang inyong kamay sa pagitan ng aking manghita at manumpa ka, sumumpa ka sa akin sa pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng langit at ng lupa, na hindi ka rito sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ng aking anak na si Isaac. Pumunta ka sa bayan kung tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapilpili ko, maaari po bang si Isaac na ang papupuntahin doon? Tanong ng alipin, aba hindi, huwag mo papupuntahin doon si Isaac. Tugon ni Abraham, nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ng lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papuntahin doon ang anak ko. Kaya't inilagay ng alipin ang kanyang kamay sa pagitan ng hita ng Panginoon niyang si Abraham at tanumpang susundin ito. Naghanda ng alipin 10 kamelyo ng kanyang Panginoon, matapos kargahan ng maraming panregalo, naglakbay sa patungong Mesopotamia sa lungsod ng tinitirhan ni Nahor. So mga kapatid, it is a love that is planned for. Ito'y pinagplanuhan. Hindi ito yung bang bunga ng isang malikot na kaisipan na pabigla-bigla. So a love that is made in heaven is planned for, pinagplanuhan, at hindi yan yung bigla na lang na naisipan mo makapag-asawa na nga. Sino kaya dito mapapangasawa ko? Lord, kapag dinilat ko yung aking mata at kung sino yung tamaan ng aking mata, siya na ang aking mapapangasawa. Meron bang gano'n? Yung iba, di ba, isang 1 second, 3 seconds, yung bang hindi pa nga ganong magkakakilala, nag-aasawahan na. So, una, ano ba yung mga principles na sinabi ni Abraham doon sa kanyang alipin na si Eliezer? Kaya ang sabi ng mga Bible scholars, yung alipin na ito, si Eliezer. It is a wife not from the Canaanites. Isang babae na hindi galing sa mga Kanaaneo. Ano ba yung Kanaaneo? Kasi itong Kanaaneo, isang lugar ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos ng kalangitan. Yung mga Kanaaneo, ito yung mga unbelievers, mga pagans, mga sumasamba sa araw, sa buwan. So, sabi ni Abraham, wag mong kukunan ng asawa yung anak ko dito sa mga taong ito na hindi mananampalataya at hindi sumasamba kay Yahweh, sa Diyos ng kalangitan. So, that's the first principle. So, dapat matutuhan din ito. Hindi ka dapat kumuha ng girlfriend, ng boyfriend, ng mapapangasawa na hindi sumasamba sa Diyos ng Biblia. Okay? Pangalawa, it is a wife from his relatives. Kumuha ka ng asawa doon sa mga kamag-anak. Kasi nga, noong unang panahon, pwede naman yung mga magkakamag-anak. Yung unang panahon yon, hindi na ngayon. So, kasi nga, gustong siguraduhin ni Abraham na yung linya ng kanyang mga magiging kaapu-apuhan ay hindi mahihiwalay doon sa linya na pinagpala ng Diyos. Pangatlo, Isaac will stay in Canaan, the promised land. Sabi, wag mong dadalhin yung anak ko doon. Kung walang sasama sa iyo na para mapangasawa ng anak ko, wag mong dadalhin ang anak ko doon sa Ur o doon sa Mesopotamia. Dahil yon ay lugar ng mga hindi mananampalataya. So, yun yung tatlong principle.
So ano ibig sabihin dito ni Abraham? Anong gusto ituro sa atin ng Panginoon? Una, love must be guarded by godly principles. Yung pag-ibig, ay dapat ito ay nababantayan ng mga makadiyos na prinsipyo. Hindi pwede yung kung ano-ano na lang, parang, o kung sino lang pinakagwapo, kung sino yung pinakamaganda, kung sino yung pinakamatalino, yun na, Lord. Love must be guarded. Dapat may godly principles na sinusunod. Because if there are no principles in choosing a lifetime partner, there will be lifetime problems. Naniniwala ba kayo yan? If there are no principles in choosing a lifetime partner, there will be lifetime problems. Naunawaan ninyo? Kung walang prinsipyo yan, wala kang prinsipyo sa pagpili ng mapapangasawa mo, nako, sigurado, panghabang buhay na problema yan. Pangalawa, what is a love that is made in heaven? It is a love that is prayed for. Ito yung isang pag-ibig na ipinanalangin. Hindi yung ura-urada na kung sino, Lord, yung tamaan ng aking mata. Ang sabi doon sa verse 12 and 15, ang sabi doon sa verse 12, siya'y nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ng Panginoon ko si Abraham, maging matagumpay nawa ang aking lakad, tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoon si Abraham. And then sa verse 15, ang sabi sa, hindi pa natatapos ang kanyang panalangin, dumating si Rebecca na may pasa na bangal ng tubig, siya ay anak ni Betuel na atapon ni Milka na asawa ni Nahor na kapatid ni Abraham. So tingnan nyo, ano yan? So, intindihin nyo So, ano ni Abraham si Rebecca? Pamangkin o apo? Noong una, hindi ko maintindihan to. Parang 5 beses kong binasa. Sabi doon, siya ay anak ni Betuel at apo ni Milka na asawa ni Nahor na kapatid ni Abraham. Ang tatama ang sagot, diretso sa langit. Yung mali ang sagot, hanggang purgatorio lang kayo. Kaya lang, wala namang purgatorio. Paano na yan? O sige, sirit na. Sino nagsabing pamangkin? Taas ang kamay. Sino nagsabing apo? Sino nagsabing kabit? Iba, yung apo? Ayun. Ba't di ka nagtaas ng kamay? Alam mo pala. So, sabihin, ipinanalangin ni Eliezer. Grabe, napaka-prayerful ni Eliezer. Ilang beses na nalangin si Eliezer dito. So, Eliezer prayed specifically, confidently, and expectantly. So, kapag ka ikaw, pinag-uusapan natin dito yung pag-ibig, pag-ibig ng boyfriend, girlfriend, pag-ibig sa future wife or sa present wife or present husband, no? Dapat yan ipinapanalangin. You pray specifically, ibig sabihin na specifically, eksakto. Manalangin ka. Ano bang gusto mo sa magiging boyfriend, girlfriend, asawa? Ano bang criteria? Hindi yung, Lord, basta lalaki at mayaman. Hindi pwede yun. Dapat meron kang specific and then confident ka na sasagutin ka ng Panginoon at ikaw ay umaasa na sasagutin ka ng Panginoon. So, Eliezer asked for signs from the Lord. Ang sabi niya, Lord, kapag ka meron pong babae na nagpainom sa akin at pinainom din yung aking 10 kamelyo, nawa, siya na yun. Signs, no? Grabe, signs. Pwede palang humingi ng signs kay Lord? Yes. Hindi bawal ang humingi ng signs sa Panginoon kung hindi ka sigurado at ayaw mong magkamali. Naunawaan natin. Kaya lang, siguraduhin mo na yung sign, una, may 3 katangian, no? So, ano yung 3S na katangian na gusto ng Panginoon? Una, it is founded in the Scripture. 2 Timothy chapter 3 verse 16, because all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay
hiningahan ng Diyos, pinagpala ng Diyos, binigyan ng kapangyarihan ng Diyos para tayo ay turuan, ituwid, pangaralan, at sanayin sa salita ng Panginoon. So sabihin, the scripture is important. Hindi yung ang hihingin mo ay yung mga liko o lihis sa kalooban ng Diyos. And then pangalawang S, it is guided by the Spirit. Ang sabi sa Galatians chapter 5, verse 25, since we live in the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Ibig sabihin, sinabi ng Holy Spirit, kaliwa, kaliwa. Pag sinabing kanan, kanan. Hindi pag sinabi ng Holy Spirit, kaliwa, ikaw kanan. Ang sabi ng Bible, tayo ay lumakad kasabay ng banal na Espiritu. So, ibig sabihin, you must be sensitive to the voice, to the leading of the Holy Spirit. Mararamdaman mo yan. Dahil kung anak ka ng Diyos, merong inner voice na maririnig ka na hindi talaga vocal, hindi audible, hindi yung talagang, ito, nais ko sa'yo. Hindi gano'n. Kundi meron sa puso mo na maririnig mo na, yan na nga, yan na nga. Naintindihan? Alam nyo, ito nakakatawa eh. 1988, ako po yung nagturo sa Grace Christian High School as a substitute math teacher. Kaya lang, sabi 30 days lang daw na magsasubstitute kasi manganganak lang yung kumari ko. Alam niyo yung 30 days na yun? Naging 20 years sa academe. So, kasi nagustuhan ko yung palang kalooban sa akin ng Diyos. Kaya lang, 1988 yun. Si Pastora Malu, nasa Japan pa siya nung panahon na yun. So, nauna ako sa kanya ng isang semester sa Grace Christian High School. Pero alam niyo, nung halimbawa, nasa faculty room na si Pastora Malu, pumasok ako doon. And then, minuksan ko yung locker ko. The first time na makita ako ni Pastora Malu, sabi niya, may nagbulong daw sa kanya, yan ang mapapangasawa mo. Alam niyo, sinabi niya sa akin yun nung mag-asawa na kami. Kaya naman, hindi ako tinantanan ni Pastora Malu. Hanggang sa nakuha niya yung aking matamis na oo. So, pangatlo, it is rooted in surrender. Ibig sabihin, dapat surrender yung puso mo sa Panginoon. Dahil ang sabi sa Galatians 2:20, ang sabi diyan, I have been crucified with Christ and I no longer live. But Christ lives in me. And the life I live in this body, I live by faith with the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi na ako nabubuhay. Patay na yung dating ako. Sabi ni Apostol Pablo, patay na yung dating Saulo. Patay na yung dating Pablo. Yung ikinabubuhay ko ngayon, ikinabubuhay ko kay Kristo na nagmahal sa akin at namatay para sa akin. So, ibig sabihin, you are surrendered to the will of God. No. So, halimbawa, Lord, ano bang sign? Lord, kapag ka nag-text siya sa akin, yun na yun. Yung ba ang sign? Kung may asawa yung nag-text sa'yo. Masabihin ba, na, yun yung sign na hiningi ko kay Lord Baka sign ng demonyo yan. Hindi sign ni Lord yan kasi God will not violate His principle. Hindi pwedeng sabihin ng Lord na, yan ang mapapangasawa mo. Samantalang may asawa yun. Anong sasabihin mo? Makikipagwalay sa asawa niya doon at sa akin sa magpapakasal. Pwede ba yun? O kaya, Lord, ito na yung sasagutin ko. Kung tatlo ang girlfriend niya, sasagutin mo pa rin, pang-apat ka. Naintindihan niyo ba? Kung anak ng demonyo yan, Lord, gwapo Lord, maganda po mabait matalino, mayaman. Kung hindi naniniwala kay Kristo yan, naintindihan niyo ba? Sa palagay mo, sign pa rin yun. So, dapat matalino ka. Naunawaan natin. So, pangalawa, a love that is prayed for, sensitivity. Hindi lang yung supplication na prayer, kundi sensitivity. So, ito na nga. Ano nangyari? Ang sabi ni Eliezer doon kay Rebecca, pwede ba akong makiinom? Ang sabi ni Rebecca, ayaw po, ito po, painumin ko po kayo. At pagkatapos doon, paiinumin ko rin yung 10 kamelyo nyo. Grabe, napatira pa si Eliezer, napaluhol. Lord! Ito na nga! Pero siyempre, hindi siya sabi kay Rebecca. Sa isip lang niya yun. So, anong ginawa ni Rebecca? 10 kamelyo, pinainom niya yon. Alam niyo ba, ang isang kamelyo, kailangan niyang uminom ng 3 galon.
Naintindihan niyo ba? Eh yung dala-dala na usually mga galon noon, napasan-pasan ng mga babae, isang galon lang. So, isipin nyo na lang, eto, math, multiplication, 10 kamelyo. Kailangan ng 3 galon para uminom. Ilang galon yung pinainom ni Rebecca? Ang hirap, ano? Ilan? 39, Pastor, 39. 10 times 3, 30. So, ilang balik si Rebecca doon sa balon, patungo doon sa mga kamelyo? Ilang balik? 30 times. Isipin nyo na lang, yung isang balik, sabihin natin 2 minutes. So, yung 2 minutes times 30, ilan? Walang sumasagot. 60 minutes. So, isang oras. So, ibig sabihin, sabi dito, pinagmamasdan ni Eliezer si Rebecca. So, ibig sabihin, habang si Rebecca, pinapainom niya, isang oras, grabe, no? Ang tindi nun, no? At 10 kamelyo, tigta 3 galon, 30 galon, and 1 gallon, it takes about 2 minutes. So, ibig sabihin, 30 times 2, 60 minutes, isang oras na pinapainom ni Rebecca yung 10 kamelyo, isang oras na go-observe si Eliezer, Lord, ito na ba? Ito na ba? Siya na ba? Siya na ba? Nananalangin si Eliezer, Lord, siya na kaya? Siya na kaya? Eliezer was observing Rebecca. Anong nakita ni Eliezer kay Rebecca? Ang sabi nung sa Bible, napakaganda ni Rebecca, napakaganda. Pero more than beauty, anong nakita ni Eliezer? Yung character, yung pagkatao. Nakunawaan natin. So she was beautiful. Rebecca was beautiful inside out. Ano sabi sa Proverbs? Inner beauty is much better than physical beauty. Ang sabi sa Proverbs 31:30, charm is deceptive and beauty evaporates. But a woman who has the fear of the Lord should be praised. Sa God's Word translation, gusto ko yung translation, sabi, beauty evaporates. Ano yung sabihin nun? Yung kagandahan ay naglalaho, lumilipas. Tingnan niyo yung mga katabi ninyo. Ang gaganda, di ba? Maganda ba? O, pastor, kakatakot na mga katabi. Sa tingin niyo ba, anak ng Diyos yung katabi niyo? O anak ng demonyo yan? Kasi lahat ng anak ng Diyos, mga ganda at mga gwapo. Amen ba? O, tingnan mo yung katabi mo ulit. Gwapo ba? Maganda ba? O, praise the Lord. Kaya lang, ibig sabihin, samantalahin mo na yan. Dahil darating ang panahon, the beauty will evaporate. Yung handsomeness will evaporate. Mabuti lang yung pastor nyo hanggang ngayon, gwapo pa rin. By faith, no? By faith yan. Walang ko-contract, hindi ko kayo tatanggapin dito. Beauty evaporate. Kasi charm is deceptive. Ano yung charm? Ang Tagalog ng charm? Siguro yung dating o yung kaakit-akit na katangian ay nakakapanloko yan. At ang kagandahan nawawala. Pero ang babae na may takot sa Panginoon, siya dapat ang pinupuri. Ibig sabihin, yung fear of the Lord, yan hindi nag-evaporate yan. Yung kagandahan, yung kagwapuhan, nawawala yan. So pagka matatanda na kayo, isipin mo, ito ba yung napangasawa ko? Bakit parang parang 10 beses nakipaghabulan sa kabayo? Ano ba itong pangasawa ko na to? So, darating ang panahon na paggising mo sa umaga, magkikita mo, ba't nagkaganito yung mukha ng asawa ko? Dating beauty queen. Ngayon parang nagtitinda ng isda sa palengke. So, mga kapatid, ibig sabihin, huwag tayong tumingin masyado sa ganda at sa kagwapuhan. Kasi lilipas yan. Paano pag lumipas yan? Lipas na rin yung pag-ibig mo. Kaya yung iba humahanap ng mga kabit eh. Paano nga ang minahan lang nila yung mukha? Ang minahal lang yung katawan. Hindi minahal yung panloob. So that's why, si Eliezer, nakita niya, more than the beauty of Rebecca, he saw the beautiful character of Rebecca.
Naintindihan niyo ba? Kaya ang sabi ni Eliezer, siya na nga. Ito na nga. So mga kapatid, pangatlo, it is a love that is purposed for. Ano yung sabihin ng purpose? May layunin. Isang pag-ibig na may layunin. Ano kaya yung layunin na ito? Ang sabi doon sa Genesis 24:57 to 67, alam niyo ba, trivia, the longest chapter in Genesis is chapter 24. Bakit kaya longest chapter? Kasi may gustong ituro ang Lord sa atin. Ang sabi doon sa verses 57 to 67, no? Kung gayon, sabi nila, tawagin natin si Rebecca at tanungin ko anong kanyang pasya. Sasama ka na ba sa taong ito? Tanong nila, opo, tugon niya. Kaya si Rebecca at ang kanyang yaya ay pinahintulutan nilang sumama sa alipin ni Abraham at sa mga kasama nito, matapos basbasan ng ganito, ikaw nawa o Rebecca ay maging ina ng marami at sa lungsod ng kaaway, ang iyong lahi ang magwagi. Nang handa ng lahat, si Rebecca at ang mga utusan niyang babae ay sumakay sa kamelyo at tumalis kasunod ang alipin ni Abraham. Nang panahon ngayon, si Isaac ay naninirahan sa lupain ng Negev. Minsan napadako siya sa ilang ng Berlahoy. Nang magtatakip silid, siya'y namasyal sa kaparangan at nakita niyang may dumarating ng mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac at bumaba siya sa sinasakyang kamelyo, lumapit sa aliping, sumundo sa kanya at nagtanong, sino ang lalaking iyan na papalapit sa atin? Siya po ang aking Panginoon, sagot nito. Kumuha ng belo si Rebecca at tinakpan ang kanyang mukha. Isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga ginawa niya. Pagkatapos dinala ni Isaac si Rebecca sa tuwalda ni Sarah na kanyang ina at ito'y naging asawa niya. Minahal ni Isaac si Rebecca at siya'y naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. So tingnan niyo ang ganda nung ito, 63. And Isaac went to meditate in the field toward evening, and he lifted up his eyes and looked, and behold, camels were coming. Rebecca lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she dismounted from the camel. Sabihin, nung makita ni Rebecca na merong lalaki na papalapit sa kanila, ang sabi niya kay Eliezer, sino siya? Parang tumitibok yung puso ni Rebecca, parang may kabayong naghahabol. Sino siya? So, ang sabi ng iba, it was a love at first sight. Yung pagkakita pa lang ni Rebecca kay Isaac, at si Isaac nakita niya si Rebecca, they fell in love at first sight. Tanong, pastor, totoo pala yung love at first sight? Kasi nasa Bible. Pag-aralan natin. So, was it really love at first sight? So, yun ba talaga? Ito God prepared their hearts even before they saw each other. Bago pa makita nilang bawat isa, ang Panginoon inihahanda na yung kanilang mga puso. Bakit? Nagpe-pray si Abraham. At itong si Eliezer, di ba panay ang pray ni Eliezer? Pray si Eliezer. Naintindihan niyo ba? So bago pa sila nagkita, hinanda na ng Diyos yung kanilang mga puso. Naintindihan natin, mga kapatid. Now, bakit kaya inihanda ng Panginoon kanilang mga puso? It's because their hearts were baited and prepared in prayer. Ang tanong ko, kayo ba nananalangin? How much do you pray? Yung mga kabataan, do you really pray for your future lifetime partner? Dapat ngayon pa lang kasama na sa prayer mo yan. Hindi yung, ay Lord, gagraduate na po ako. Ang sabi ni Pastor, pag graduating na, pwede na. Graduating Pastor, ako graduating na ako. Saan? Sa elementary. Graduating na ako sa high school. Graduating na sa college. Kasi magtatrabaho ka na eh. So ako, para sa akin, pwede na. So, dapat ngayon, pero ngayon pa lang, dapat pinagpipray mo na, Pastor, 20 years na ako nagpipray. O mag-pray ka pa. Darating yan sa takdang panahon. Pastor, wala na sa kalendaryo yung edad ko. Sa takdang panahon, darating yan. So, mga kapatid, think about this. No? Isaac was 40 and Rebecca was 20. They both waited for God's perfect will for them. They did not rush, but rested, secured,
in the plan of God for their lives. So, hindi sila nagmadali. But they waited and they rested in the faithfulness of God. Yung iba sa atin, madaling-madali. Pastor, baka mawalan ako. Mawalan. Ang bata-bata mo pa. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 3, there is a time for everything. There is a season for everything under heaven. So, merong takdang panahon para dyan. Darating ka dyan. Huwag kang mag-inip because the perfect time will come for you. The perfect, not the perfect person, but the person that is perfect for you will come. Naintindihan natin? Yung iba madaling-madali eh. Kaya iba nakakatatlong kabit na eh. Kabit ng kabit, kung ano-kanino, edi puro sama ng loob ang inaabot. Kasi nga, hindi marunong maghintay, hindi marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. So, the focus of Scripture is not the age gap, no? But the divine guidance in God's will. So, example, si Ruth saka si Boaz, the age gap was around 40 years. So, naniniwala ba kayo na, or alam nyo ba, mas matanda sa akin, Pastor Romano? 9 years ang tanda sa akin ni Pastor Romano. So, tingnan niyo yung itsura. Pero makikita nyo ba na mas matanda yung itsura niya sa akin? Mas matanda yung itsura mo para akong tatay niyan. Ito, 2012 yan, kasi yung Innova ko, 2012 yan, dinala namin sa Tagaytay. Ito pa. Yan naman, 2019, nung ako yung naging guest speaker sa Crossworld Davao. So, namasyal kami dyan. Ito pa, malupit. Ito, malupit. Ayan, ayan. Maihiya si Ding Dong at si Marian dyan. So, hindi halata, di ba? Na mas matanda siya sa akin. Kasi nga, she looks 10 years younger than her age. Ako naman, I look 10 years older than my age. Hindi, nagkatagpo yung edad namin, yung itsura namin. So, mga kapatid, kasi nga, sa Lord, di ba, Pastor, age doesn't matter. Totoo yan. Sa Panginoon, age doesn't matter. What matters is the issue of the heart that comes from the Lord. Ang mahalaga, kalooban ba ng Diyos? Naintindihan niyo ba? Mas dapat yung kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban mo. Hindi yung kalooban ng tatay mo, ng nanay mo, hindi kalooban ng mga kaibigan mo. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Naintindihan niyo ba? Ang tanong ko sa inyo, yun bang karelasyon mo ngayon, kalooban ng Diyos? Naintindihan niyo ba? Yun bang kasama mo ba sa buhay, kalooban ng Diyos yan? Kung hindi kalooban ng Diyos yan, at puro sama ng loob ang binibigay sa iyo, at hindi mananampalataya yan, mag-isip ka. Sundin mo kung anong kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban mo. Para umagos ang pagpapala sa buhay mo. Marami sa atin hindi umagos ang pagpapala ng Diyos. Bakit? Hinahadlangan natin ng kasalanan. If you think your relationship is not from God, how do you expect that God will bless that relationship? Nakuha niyo ba? Kung hindi kalooban ng Diyos yung karelasyon ko, bakit ako aasa na pagpapalain ng Diyos yung relasyon ko? In the first place, hindi kalooban ng Diyos yung relasyon na meron ako. Naintindihan niyo ba? So, tingnan niyo, no? Itong marriage na to, no? It is our love that is purposed for because it is more than romance. It was a godly covenant between them and God that started with Abraham. May purpose ang Diyos dyan eh. Bakit? Their marriage produced Jacob, who produced the 12 tribes of Israel, which produced David, who produced Jesus, the Savior of the world. That's the purpose. Kaya niloob ng Diyos si Isaac at si Rebecca na maging mag-asawa dahil sila pala ang mag-aanak kay Jacob, di ba? So last Sunday, di ba ang preaching ko naman kay Jacob saka kay Rachel. So ito, si Isaac saka si Rebecca, di ba, sila yung naging magulang ni Jacob. At si Jacob, nag-anak siya ng 12 lalaki na yun ang naging 12 tribes of Israel at doon lumabas si David at si David, sa linya niya, lumabas si Jesus, the Savior of the world. That's why there is a purpose. Naintindihan niyo ba?
Sa relasyon, Lord, ano ba ang purpose mo sa buhay ko? Lord, ano ba ang purpose mo dito sa relasyon na to? Definitely, God has a purpose. Dapat yun ang sundin mo. Naintindihan natin. Yung kagandahan, yung kagwapuhan, nawawala yan. Naintindihan niyo ba? Sabi ko nga sa inyo, nung nakipag-reunion ako last January 6, no, graduates ako ng batch 81 yata ng high school. So can you imagine, no? After 40 plus years, nag-reunion kami. Karamihan doon sa mga nakikita ko mga kabatch ko, lolong-lolo na, talagang uugod-ugod na. Pero dati ang gugwapo niyan. Dati mga crush ng bayan. Pero tinitingnan ko, ito ba yung dating crush ng bayan? Bakit ganito itsura? Kasi ibig sabihin, lumilipas ang kagwapuhan, lumilipas yung kagandahan. Naintindihan natin. Pero ang hindi lumilipas, yung ganda ng puso. Ang hindi lumilipas, yung ganda ng pagkatao. Naunuhaan natin. So, more than the face, no? Of course, hindi ibig sabihin na, pastor, hindi ko matanggap yung itsura. Hindi talaga, wag mo rin tanggapin. Dapat kahit papaano, katanggap-tanggap. No? Kahit hindi beauty queen yan o kahit hindi yan Mr. Universe, pero at least may kaya mong tanggapin yung itsura. Pero more than the face, dapat yung puso tingnan mo. Naintindihan natin. Yung puso ang tingnan mo. Huwag muna yung mukha kasi nawawala yan eh. So, in life application, number 1, don't sacrifice spiritual alignment for emotional attachment. So, ano ibig sabihin nun? Huwag mo isakripisyo yung pagiging matuwid ng iyong espiritu dahil lang sinusunod mo yung emosyon mo. Maraming nawawala, maraming nagbabackslide, maraming naliligaw at nalilihis ng kanilang spiritual na landas dahil sinunod yung tawag ng emosyon. Naintindihan niyo ba? Ito hindi lang dito sa church nangyari. Nangyayari ito sa halos karamihan ng mga churches all over the world. Bakit? Ang tinitira ng demonyo, emosyon. Kapag ikaw nagpadala ka sa emosyon, yung iyong relasyon sa Panginoon, sigurado sira yan. Naintindihan natin? Kaya dapat unahin mo kung ano yung kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban mo. Mahirap na kalaban niyang emosyon. Naintindihan ninyo? Yung dating mga leaders natin, yung dating mga Bible study leaders, yung dating mga praise and worship ministers, yung iba, wala na. Pero mga dating mga disciples yan. Mga dating nagdi-disciple yan. Pero nasa na ngayon? Sinunod yung tawag ng emosyon na galing sa demonyo. Kasi kung talaga, kung yung emosyon mo galing sa Diyos, hindi ka malilihis ng landas. Kung yung emosyon mo, yung tawag na emosyon, ay talagang galing sa Panginoon, titibay yung relasyon mo sa Diyos. At magiging magandang patutuo ka sa mga tao na kapaligid sa iyo. Pero kung ikaw, nag-backslide ka, nanlamig ka, nawala ka sa ministry, dahil sinunod mo yung emosyon mo, definitely, yung emosyon na yan, galing sa demonyo yan. Naintindihan niyo ba? Okay, pangalawa, don't take prayer for granted in seeking God's will. So, wag mong i-take for granted na yung hindi ka mananalangin. You pray. Ipag-pray mo. Yung nararamdaman mo, ipag-pray mo yung kalooban ng Diyos. Always pray for the will of God to happen to you. Lord, kalooban niyo ba ito? Lord, kalooban niyo ba ito? Lord, i-guide niyo po ako. Ayoko po magkamali. Ayoko po pagsisihan. Ayoko po, Panginoon, na masira yung relasyon ko sa inyo. Ayoko masira yung patutuo ko, Panginoon. Ayoko masira yung ministry ko. Pangatlo, don't be blinded by beauty that you neglect character. Huwag kang magpabulag sa ganda at sa kagwapuhan, sa panlabas, na nakakalimutan mo na dapat tinitingnan din yung panloob ng pagkatao. Mas mahalaga yung panloob ng pagkatao kaysa sa panlabas. Naunawaan natin dahil yung panlabas nawawala, yung panloob hindi nawawala yan. Pang-apat, don't underestimate godly signs if you want to make sure of finding God's will. Kung hindi mo sigurado, halimbawa, 3 yung nanliligaw sa'yo. Sarap, no?
Pastor, yung tatlo ang nililigawan. Ibang usapan yun. So, gusto mo makasigurado, Lord, is she the one? Or is he the one? Parang the one that got away. So, siya ba talaga? Humingi ka ng sign sa Panginoon. Naunahan natin. Hindi yung, Lord, pag umulan po ngayong gabi, bumagyo, bumaha, siya na po yun, Lord. Humingi ka ng signs, godly signs sa Panginoon. Maaari sabihin mo, Lord, kapag ka po itong taong ito, sinumahan po ako sa cell group, sinumahan po ako sa Bible study, at naging cell leader, naging small group leader, naging Zoe leader, Lord, sana po siya na nga. Naintindihan niyo ba? So, don't rush your decisions as you endanger your lifetime happiness. So, wag mong madaliin kasi ang delikado diyan yung iyong habang panahon na kasiyahan. Yung maling desisyon ngayon, tandaan niya, yung maling desisyon ngayon, panghabang panahon ang pagsisisi. Yung iba, talagang nagpadala sa emosyon. Ano nangyari? Ito, wala akong pinapatamaan dito. This happens everywhere. Sinunod yung emosyon. Ano nangyari? Pinagsisisihan. Yun nangyari. Pang-anim, don't choose your own will over God's will. Wag mong piliin yung kalooban mo laban sa kalooban ng Diyos. Always choose the will of God over your own life so that you will live in happiness and satisfaction. Naintindihan niyo ba? Okay? So, a love story made in heaven is guided by principles, guided by prayer, grounded in purpose. So let God be the author of your love story. He will make sure that your marriage will be happy and successful. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Praise God. So, pero ito yung tanong. Habang ginagawa ko itong sermon na to, pumasok to sa isip ko. Can God redeem a bad marriage? Ano sa Tagalog nun? Kaya bang tubusin? Kaya bang ayusin ng Diyos yung isang masamang pagsasama o yung masamang kasal, masamang pag-aasawa? Halimbawa, sabihin natin, nagkamali ka talaga doon sa pinakasalan mo. Dahil imbis na mapalapit ka sa Diyos na wala ka, wala ka nang magagawa. Walang divorce. Ang mahal ng annulment. Kailangan ng 200,000. And then, may 200,000 ka nga. Pero hindi agad-agad yon. Yung iba nga ang yayaman, pero after 10 years, saka palang nag-grant yung annulment. Samantalang, yung divorce ngayon na isinusulong na maipasa, ang sabi nung chairman ng CLC na attorney, Pastor, yung sa annulment, mahirap talaga yan. Grabe yan. Kailangan ng maraming pruweba, maraming ebidensya para ma-grant yung annulment. Napakahirap yung annulment na yan sa Pilipinas. Pero pagka nag-grant yung divorce, 6 months lang, pwede nang i-grant yung divorce at hindi magastos. Alam niyo dati, ako'y anti-divorce. Pero, nung nakikita ko yung mga andaming kalagayan ngayon, na dati silang may mga asawa, nagkahiwalay, ngayon may mga kinakasama na hindi sila kasal, pero hindi mo naman kailangan paghiwalay dahil may mga anak na. At masaya sila sa kanilang pagsasama kahit hindi sila kasal. So anong gagawin ko? Sabihin ko ba, mga kapatid, maghiwalay kayo kasi hindi kayo kasal. Balikan niyo yung mga dati yung mga asawa kahit ayaw sa inyo. Pwede ba yun? Kaya sana, ipag-pray natin, mag-grant na yung divorce. So, mga kapatid, can God redeem a bad marriage? The answer is yes.
Why? Because nothing is impossible to God. Ang sabi sa Luke 1:37, for with God, nothing will be impossible. Sa Diyos, walang imposible. Kayang ayusin ng Diyos yung puso ng kasama mo, hindi yung kinakasama, yung puso ng asawa mo, kayang ayusin ng Diyos, yung puso mo, kayang ayusin ng Diyos para maging maganda yung inyong pag-aasawa. Naiintindihan niyo ba? Amen? Kahit pa yung napangasawa mo, pamangkin ni Satanas, kayang baguhin ng Diyos ang puso niya. Tama ba? Amen. So, ibig sabihin, nothing will be impossible. Pangalawa, how? Paano? 3 decisions. Number 1, decide to repent of your sinful choices and lifestyle. So, pagsisihan mo yung maling mga sinful choices and lifestyle. Ano ba yung mali? Iayos mo, pagsisihan mo. Pangalawa, decide to get married. Ito, matindi rito. Decide to get married. God is hindered in blessing an unholy relation. Kung kayo, kung meron dito mga magkaka-live-in, at wala namang humahadlang sa inyo para magpakasal, at sa palagay mo, yan talaga yung itinakda ng Diyos para sa iyo, magpakasal na kayo. Para hindi nahahadlangan ang pagpapala ng Diyos sa buhay ninyo. Amen? Ako po, isang patotoo natin, no? Yung pamilya ng Guevara. So, alam niyo, natutuwa ako dun sa mga yan. Kasi umattend dito yan, mga magkakapatid na Guevara, puro magkaka-live-in. Pero salamat sa Panginoon, talaga ito pinagpapatotoo ko to sa lahat ng mga kaibigan ko, mga pastor. Dahil sabi ko, itong pamilya na to, nakinig ng mensahe ng Panginoon, hindi ko naman sinabi na huwag kayong papasok dito hanggang di kayo kasal. Hanggang gate lang kayo. Wala ko sinabing ganon. Pero nagpe-pray ako, Lord, kausapin niyo po itong magkakapatid na to. At nakausap nga ang Panginoon sa kanila. Alam niyo, isa-isa, sunod-sunod, nagpakasal yung mga yan. Sila yung mga pastor, papakasal na po kami, pastor, papakasal na po kami, pastor, papakasal. Salamat sa Panginoon. Lahat na yan, mga kasal na, legal na, purihin ng Diyos. Palampakan nga natin ang Panginoon. Kaya tingnan niyo, dumadali yung pagpapala sa kanila. Malapit na mga maging milyonaryo yung mga yan. Pangatlo, decide to restart your life with godly principles. Decide to restart. Magsimula ka with the principles that come from the Bible. Naintindihan natin, pwede ka magsimula uli. Naunuhan natin, mga kapatid. So, kaya kung halimbawa, sinasabi sa iyo ng Panginoon na hindi tama yung relasyon na yan, anong dapat mong gawin? Tapusin mo. Hindi ibig sabihin na kasal na kayo at iiwanan mo. Pastor, sa tingin ko, hindi kalooban ng Diyos itong napangasawa ko, iwanan ko na ito. Hindi. Let God redeem your bad marriage. Let God redeem your bad decision. Naintindihan niyo ba? Pero kung sa palagay mo, halimbawa, yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, o yung kinakasama mo, hindi kalooban ng Diyos, sundin mo yung kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban mo. Kahit gaano kasakit, sundin mo yung kalooban ng Diyos because in the long run, in the end, you will thank God. Naintindihan niyo ba? May mga decision tayo na masakit sundin. Masakit sa simula. Pero in the end, magpapasalamat tayo sa Panginoon dahil pinagpala tayo ng Diyos nung sinunod natin yung kalooban ng Diyos at hindi yung kalooban natin. Naintindihan niyo ba? So, in conclusion, ang sabi dito sa Luke 22 verse 42, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. So, anong sabi ni Jesus? Nananalangin siya nung bago siya huliin, bago siya ipako sa krus. Ang sabi ni Jesus, Father, kung kalooban mo, kung gusto mo, kung ayon sa iyo, alisin mo itong pagdurusa na to. Ayokong mapako sa cross. Yun ang sabi ni Jesus. Can you imagine that? Kasi na-imagine na ni Jesus yung pagdurusa doon sa cross of Calvary. Ang sabi niya, if you are willing, Father, wag mo nang hayaan ako'y maipako sa cross. Yun ang sabi ni Jesus. Pero tingnan niyo yung second part. Yet not my will. Pero hindi yung kalooban ko ang masunod. Yung kalooban mo ang masunod.
Naintindihan niyo ba? So, anong ginawa ni Jesus? Anong nasunod? Yung kalooban niya, yung kalooban ng Ama. Yung kalooban ng Ama. Jesus fully surrendered His will to the Father because of His love for the Father. So, ano ibig sabihin nito? Yung surrendered will, sabihin yung kalooban natin na nagsuko sa Panginoon, ito ay dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. Naintindihan niyo ba? Are you listening? Kaya mo magagawang isuko yung kalooban mo sa Diyos dahil sa pagmamahal mo sa Diyos. Kagaya ng ginawa ni Jesus, dahil sa pagmamahal niya sa Ama, nagawa niyang isuko yung kanyang kalooban. And what happened, no? What will happen? What if Jesus insisted on His own will and was not submitted to the Father? What will happen to the people in this world? Kung sinunod ni Jesus yung kalooban niya, hindi siya napako sa cross, anong mangyayari? Anong mangyayari? All of us will go to hell. Lahat tayo sa impyernong punta natin. Walang pupunta sa langit. Why? Because it's only when Jesus Christ died on the cross, tinubos niya ang ating mga kasalanan. At ang sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son on the cross, so that whoever believes in His name, ang sabi niyan, will not perish in hell, but will have everlasting life in heaven. Nung namatay si Kristo sa krus, tinubos niya ating mga kasalanan. At ang sabi doon, lahat ng mananampalataya kay Kristo, na ginawa niya yung pagkamatay niya sa krus para sa ating kaligtasan, lahat ng mananampalataya ay maliligtas mula sa kapahamakan sa impyerno at magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. That was the consequence. That was the purpose when Jesus Christ died on the cross. Naintindihan natin. That's why if we will follow the will of God, there is a purpose. And in the end, we will thank God, we will glorify God, and we will say, salamat po, Panginoon, at sinunod ko yung kalooban ninyo. Let us pray. Salamat po, O Diyos, sa mensaheng pinagkaloob mo sa amin. Lord, I pray, O God, in Jesus' name. O Lord, I pray for everyone here in Jesus' name. Tulungan niyo pong masunod yung kalooban mo, hindi yung kalooban nila. Kahit masakit, kahit ito'y ikadurugo ng kanilang mga puso, tulungan po ninyo na masunod yung kalooban ninyo at hindi yung kalooban nila. Dalangin ko, Panginoon, lahat ng naririto matutong sumunod sa kalooban niyo. Kahit mahirap, kahit masakit. Dahil ang pagsunod sa inyong kalooban, ito ang magiging daan ng lubos na pagpapala sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon. At dalangin ko, Lord, yung mga nagkamali ng desisyon at nasa gitna ng hindi magandang kalagayan. Nakapangasawa, Panginoon, ng mga anak ng demonyo. Dalangin ko, Panginoon, baguhin niyo ang puso ng mga ito. Ayusin po ninyo yung kanilang relasyon. Ayusin po ninyo yung kanilang pagsasama at pag-aasawa. Redeem, tubusin po ninyo yung kanilang mga maling desisyon. Baguhin niyo po yung kanilang mga asawa. Salamat po, Panginoon. Truly, nothing is impossible to you. Because with you, nothing will be impossible. Salamat po. Turuan mo kami, Panginoon, na yung mga love story ng mga buhay namin ay maging love story made in heaven. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Praise God.